Ay mga backyard, welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta po kayo? Kumusta mga alaga nyo? So, update ko nga pala sa inyo mga backyard ng aking patula. So, medyo malaki na siya at saka marami ng mga dahon. Ayan. So, malapit na siguro itong bigay ng bunga sa akin. So, by the way mga backyard, hindi ito ang topic natin for today. So, gusto ko lang sagutin ang katanungan ng aking isang subscribers na si Boss Day Aviary. So, ang tanong po niya sa akin, ini tips po sa pagbibreed ng frillback hago o ex hagoromo. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga backyard patungkol sa pagbibreed o ini tips sa pagbreed ng mga frillback hagoromo budgerigar parakeets. So, ang ibabahagi ko po sa inyong idea mga backyard is based po sa aking experience patungkol dito sa aking mga alagang frillback hago, complete hagoromo at saka hago breed na ibon ko dito sa aking munting ibonan. At saka sasabihin ko din sa inyo mga backyard kung magkano ang bilihan dito sa area ko sa mga complete hagoromo, incomplete hago, frillback hago at saka yung mga hago breed na pwede nating gamiting materyales sa pagbibreed ng mga helicopter parakeets. So yung may mga petal sa likod at saka double crested po yung ulo nila. So, wag na nating patagalin mga ka-backyard. Samahan nyo ako, puntahan natin ang aking munting ibunan para mag-start na tayo sa topic natin. So, ayan mga ka-backyard, nandito na nga pala ako sa aking flying cage ng mga frillback hago, incomplete hago, at saka yung mga hago breed ng mga parakeets budgerigar. So, ayan po sila mga ka-backyard. So, ang mga ibon na to is pinapagulang ko po sila dahil magsiselect ako dito ng mga breeders ko na ibabangga ako para makapagpalabas ako ng mga complete hagoromo at saka yung mga visual hago. So mayroon po ako ditong mga blue cinnamon at saka yellow face na yung complete hago. Mayroon din ako ditong mga spangle hagoromo. Mayroon din ako ditong hago breed na green wild type at saka mayroon ako ditong albino. So pag-usapan natin ngayon mga ka-backyard, initip sa pagbibreed ng mga hagoromo. So kung gusto nyo makatipid mga ka-backyard sa pagbreed o pagpalabas ng mga complete hagoromo, incomplete hago, so una, dapat bumili kayo ng hago breed. So ang hago breed mga ka-backyard is yan po yung breed ng hagoromo na wala silang petals pero mayroon silang double crest na ulo, katulad po niyan mga ka-backyard sa nakikita nyo. So hindi po masyadong halata ang petals niya sa likod dahil nga medyo lumabas na ng konti. So ayan, so isa po yung hago breed. So ang parents po niya is complete hagoromo ex frillback hago. So ayan po yung parents niya. So katulad din ito sa green ko mga ka-backyard. So top crest lang siya pero yung parents niya is hagoromo. So may dugo po siyang hago. Kapag ibinangga mo ang dalawang parisan na to mga ka-backyard, makapagpalabas ka po ng frillback hago o pag pinagpalad ka, makapagpalabas ka po ng incomplete hagoromo. So ang price sa ganitong parisan mga ka-backyard na hago breed dito sa amin is nagre-rate po siya ng 1.5 each pag hago breed. So ready to breed na po yung 1.5 each mga ka-backyard. So nasa 7 months old na po yan. So ang pairing po niya is nasa 3K. So pair na po yan ng hago breed. So pagdating naman mga ka-backyard sa frillback hago, so ganyan po ang kanyang hitsura. So maganda na po siya tingnan kaysa hago breed dahil nga medyo nakikita na natin ang kanyang petal sa likod na lumalabas na. So katulad po sa albino, ganyan. So mayroon na po siyang lumalabas na petal sa likod niya. So ang price naman nito mga ka-backyard dito sa amin is nagre-rate po siya ng 2K each po ng frillback hago.
So ang price po sa parisan na to sa mga Pearlback Hago is nasa 40 po dito sa amin. So pagdating naman mga ka-backyard sa complete Hagoromo o yung tinatawag natin na complete yung petals niya sa likod at saka double crest siya. So ang rate po dito sa amin is nagre-rate po siya ng 6K. So ang isang pair po is nasa 12K. So ang mga price na ibinabanggit ko sa inyo mga ka-backyard is nagbe-base pa rin sa mga breeders natin. Dahil hindi po magkatulad ang price sa mga breeder dahil nga iba-iba ang mga discarte nila na ginagawa para makapagpalabas ng mga magagandang ibon. At saka iba-iba din ang discarte ng mga vitamins na ibinibigay kapag nagbe-breeding tayo. So nagadepende pa rin mga ka-backyard sa breeder ang price list ng mga Hagoromo o yung mga Pearlback Hago, Incomplete Hago at saka Complete Hagoromo. So paano nga ba tayo makapagpalabas mga ka-backyard ng Complete Hagoromo sa murang halaga? So ang advice ko sa inyo mga ka-backyard, dapat bumili kayo ng Pearlback Hago Hen at saka Complete Hagoromo Cock. So sa ganyan pong estado mga ka-backyard is maaari po kayo makapagpalabas ng visual Hagoromo na mga painakay sa ibon nyo na ipinagpares. Dahil nga ang cock is complete Hagoromo po siya o complete po yung petals niya sa likod at saka ang hen is Pearlback Hago. So pag gusto nyo namang makapagpalabas ng mga quality anak mga ka-backyard at saka mayroon kayong budget, so ang advice ko sa inyo, dapat bumili kayo ng mga complete Hagoromo para kits o yung complete ang kanilang mga petals na pairing para pag once makaanak yon is makapagpalabas kayo ng mga magagandang quality ng mga painakay sa pairing na pinagpares nyo. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. I hope na sagot ko ang katanungan mo, Boss Day Aviary, patungkol sa tips sa pagbibreed ng mga Pearlback Hagoromo at saka Complete Hago. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay.